Ayoko magpalit ng kasal sa kapatid ko. Ayoko magpakasal. Ayoko magpakasal sa probinsya. Nakikiusap ako sa'yo, Itay. Bakit ayaw mong magpakasal? Ang tagal ko nang nagpalaki sa'yo bilang stepmother. Hindi pwedeng walang kapalit. Kung hindi mo pakakasalan si Yuro at magtitiis sa Binhay Village, paano makakapag-asawa sa pamilya Joe si Yuro para sa'yo? Para magsaya? Itay, anak mo rin naman ako sa dugo. Sige, mahina na ang katawan ng kapatid mo. Malapit sa dagat ang Binhay Village. Paano niya mabubuhay ang mga hirap na araw na iyon? Iya ako? Tama ka, ate. Talagang ipapakasal kita sa pamilya Joe. Maging mayaman kang binibini. Hindi natin ikahihiya ang pamilya nating G. Hoy, Yuro, kumusta ka na? Huwag kang mag-alala. Hindi ka hahayaang magpakasal at magtiis sa probinsya ni nanay. Nanay Itay, magandang araw ngayon para ipakasal ang ate ko sa pamilya Joe. Kaya kong tiisin ang sakit na ito. Tingnan ninyo, napakamaunawain ni Jichu Yuro. Pareho namang tunay na anak. Nabigo ako sa'yo. Sige, bilis na sumakay ka na sa sasakyan, magpakasal ka ng maayos at pumunta ka sa probinsya. Huwag ka nang bumalik sa lungsod sa hinaharap at makasagabal sa pag-aasawa ni Yuro. Hindi. Itay, anak mo rin naman ako sa dugo. Bakit bata pa lang, paborito mo na si Jiyuro, yung green tea na iyon? Sa wakas, naitaboy na si GQ. Yuro, bilisan mo, ayusin mo ang makeup mo. Dumating na ang pamilya Joe para sunduin ang ikakasal. Haha, Jichu, ako na ang magiging asawa mo sa lungsod. Iiyak ka na lang hanggang sa maliit na nayong pangisdaan at maging isang probinsyana. Hindi masakit na nawala na ang tunay kong ama at ang stepmother na hindi na nagmamahal sa sirang tahanan. Ang sarap ng kalayaan. Mula ngayon ako, si GQ, mabubuhay na para lang sa sarili ko at ikaw, Jiyuro. Anong gagawin natin sa napakalaking utang ng pamilya natin? Ang orihinal na partner ni Jishong. Pagkamatay, hindi ba't malaking mana ang naiwan niya para sa pamilya G? Hintayin mong mapakasalan mo si GQ, kunin mo ang pera ng pamilya niya para punan ang butas. Oo nga, muntik ko nang makalimutan na may kasunduan ako kay GQ. Magandang ideya yan. Yan pala, malapit nang mabangkarote ang pamilya Joe. Jiyuro? Maligayang pagbati sa pagpapakasal mo sa pinapangarap mong mayamang pamilyang malapit nang mabangkarote. Paano nangyari yon? Hindi, anong nangyari? Hoy! Hindi po, Kuya Driver. Hindi pa po dumarating ang Binhay Village. Ikaw? Binigay sa akin ng stepmother mo ang perang ito. Kapag naubos na ang pera mo, ititigil ko ang sasakyan. Pwede kitang itapon kahit saan. Ano? At itong luggage, 2 araw bago pa, inimpake na nila ito para sa'yo. Inilagay nila sa sasakyan ko. Dali, kunin mo na para sa'yo. Matagal na pala nilang pinaplano na palayasin ako sa pamilya G. Puntahan muna natin kung anong itsura ng mga tao sa Jiangse. Huwag kang humingi ng sobrang gwapong lalaki. Okay lang kung mahirap ang pamilya. Basta praktikal at masipag magtrabaho, walang problema sa ugali. Pumayag na ba kayong lahat? Tutulungan ka ni Kuya Ace na magbenta ng live mamaya. Jiangse. Ito ang wedding dress mo. Bakit ka napadpad sa beach? Ako, pumunta ako sa Binhay Village para pakasalan si Jiang Ze ng pamilya Jiang. Kilala mo ba siya? Ano? Nagbibiro ka ba? Wala namang ikinakasal sa amin ngayon. At saka, imposibleng ikasal si Azego. Walang kasalan. Salamat sa inyong lahat sa pagtulong sa bagong bahay ko.
Ang iba't ibang industriya ng aming Binhay Court ay dahil sa'yo lahat yan. Aze, huwag kang mahiya sa amin. Oo nga pala, Ace. Nakilala mo na ba ang iyong nobya? Narinig ko, lumaki siya sa lungsod. Gusto ba talaga niyang magpakasal dito sa aming nayon? Narinig ko sa isang kaibigan sa lungsod ngayon, may ikakasal din daw na pamilyang G. Pareho kaya yung pamilyang G na yon? Ang apelido ng nobya mo ay G din. Ganun ba talaga kagulong pagkakataon? May iba pa bang kapatid na babae ang pamilyang G? Huwag na ninyong isipin yan. Ang kasal na ito ay responsibilidad ng aking kapatid. Tulungan ninyo na lang ako sa pagtatayo nitong bagong bahay para hindi maantala ang kasal sa susunod na taon. Tara na! Sige, sige, sige. Tuloy po kayo. Tatay, hindi ngayon ang kasal ni na Jiyuro at Jiangze. Bakit mo ako niloko? Ngayong nandito ka na, hindi na kita lolokohin. Ang kasal ni Yuro sa pamilyang Jiang ay sa simula ng susunod na taon. Bakit nangyayari ito? Dahil ang kasal mo sa pamilyang Zhou ay ngayon. Si Yuro ang ipapakasal kay Zhou Mingxuan para sa'yo. At hindi alam ng pamilyang Zhou ang pagpapalit ng kasal. Para mapakasal ng maayos si Yuro sa pamilyang Zhou, kailangan muna kitang ipadala sa probinsya. Natatakot ka bang magkagulo ako doon? Para hindi mapahiya ang pamilyang G, tama ba? Anong inyong pamilyang G? Kahit na malayo ka sa amin, isa ka pa ring miyembro ng pamilyang G. Sige na, ako lang naman ang kasangkapan na madaling itatapon. Gayunpaman, ang pangarap ni Jiyuro na maging mayaman ay malapit nang mawasak. At ang yaman na pinaghirapan ng aking ina sa buong buhay niya, malapit na. Sige Jisyong, paano mo nagawang tawagan si Jichu ng palihim? Ibaba mo yan ngayon din. Sa hinaharap, ang anak mo ay si Yuro na lang. Tapos na ang relasyon nating mag-ama. Malapit nang magbayad ang mga taon ng iyong kabaliwan. Ingatan mong mabuti ang mana na iniwan ng aking ina sa'yo. Pwede mo ba akong samahan para hanapin si Jiangze? Sumama ka sa akin. Salamat. Nanay, tatay, narinig ko na may anak na babae ang pamilyang G, di ba? Ngayon, pinakasalan ko si GQ. Bakit hindi siya sumama? Siya, masama ang pakiramdam niya. Baka masira pa niya ang kasal natin. Kaya pinauwi ko na lang siya. Sige. Uy, mga magulang. Pinapunta ako ng nanay ko. Buti na lang itong si Zhou Wenxuan, hindi kilala ang patay na anak naming si GQ. Kung hindi, talagang hindi matutuloy ang kasal na ito. Tama, tama. Yuro, bukas ililipat ko sa iyo ang lahat ng ari-arian ng pamilyang G para makataas ka ng noo sa pamilya Zhou. Maging isang mayamang babae. Salamat, tatay. Pinapasalamatan ko rin si Ate Jichu sa pagpapakasal sa akin sa probinsya. Fang-Fang? Ito ba talaga ang daan papuntang Binhay Village? Bakit parang lalong tumatangay? Sasamahan kita. Diretso na tayo kay Azego. Siya na ang maghahatid sa'yo pabalik mamaya. Gabi na. Nasa trabaho pa sina Jiangze. Ang hirap talaga ng buhay ng pamilya nila. Baba ka na mamaya, ikaw na ang magtanong sa kanya. Ako na ang bahala sa mga gamit mo. Bilis! Nasa ibaba si Azego tumutulong magbenta ng mga seafood ng buhay sa mga taga rito. Bilisan mo at tingnan mo, bilis! Oh. Hindi ko inaasahang sa unang pagkikita namin ng mapapangasawa ko ay sa ganitong liblib na lugar pala. Magkasintahan kami ni Kuya Als nung bata pa. Walang makakaagaw sa akin. Kahit papaano, ikaw Jicho, wala kang sakit ng ulo sa mga magulang mo. Walang maghahanap sa'yo sa Dead Sea. Talagang umuulan na sa baybayin.
Hindi ko alam kung matatapos ang silid-tulugan para sa kasal ko sa taong ito. Buti na lang at hindi ka pumunta sa baybayin ngayon. Kung hindi, kawawa ka kapag naipit ka sa batuhan. Oo, napakaalon dun ngayon. Kung may tao dun sa oras na ito, tiyak na matatangay ng hangin at alon. Aze, tingnan mo kung sapat na ito. Ate, ano ba ang laman yan? Ito ang mga inihanda ng ate ko para kay Yuro. Pero mayaman din naman ang pamilya G sa lungsod. Hindi ko alam kung makikita niya ito. Naku, isang hakbang lang ng isang hakbang. Ang nobya kong ito, napakatagal na naming nakatakda. Hindi ko pa siya nakikita. Kaya sa susunod na mga araw, puntahan natin sa lungsod ang pamilya G. Alamin natin kung ano ang nangyayari. Sige. Galing ito sa magiging asawa mo. Hindi ba ito ang petsa ng kasal? Siguro pag-uusapan na nila ang tungkol sa kasal. Tito G, ano po ang problema? Nitong mga nakaraang araw, ang pangalawang anak kong si GQ dapat ay nakarating na sa inyong bahay. Hayaan mong linawin ko sa iyo. Si GQ? Hindi ba't kapatid iyan ni Yuru? Pumunta rin siya sa Binhay Village? Tito G, ano po ang ibig sabihin niyan? Kailan pumunta sa amin si GQ? Nangahas si Zhao Fangfang na magsinungaling sa akin. Ang sama ng panahon. Kung nasa dalampasigan si Jiang Ze, matagal na sana siyang tinangay ng alon. Patay na rin ang telepono. Ano na ang gagawin ko? Ano ang ibig mong sabihin iba ang pinakasalan mo kay Yuro? Ang iba mong anak na si GQ ang ipinakasal mo? Ganun na nga. Imposibleng pumunta sa probinsya si Yuro para maghirap. Sa madaling salita, nandito na si GQ sa aming baryo at nandito na nga. Ang dilim-dilim sa labas at ang lakas ng ulan. Saan kaya siya pupunta? Sakipin mo ako. Tulungan mo ako. Mahihirap kayong pamilya diyang probinsyano, huwag kang mamili para sa akin. Pero kung ayaw ng kapatid mong pakasalan si Jichu, ipalayas mo na lang. Huwag mo lang ibalik sa akin. Sige, ganun na nga. Hoy, sandali. Ate, kailangan kong lumabas para hanapin siya. Baka may nangyari sa kanya. Saan mo hahanapin sa ganitong lakas ng ulan? GQ. Si Zhao Fangfang yon. Hoy, ate yun, pupunta sana ako sa inyo para maglaro. Saan kayo pupunta? Galing ka sa pier, nakakita ka ba ng babaeng hindi mo kilala? Mga kasing edad mo siguro. Alam ba nila yung GQ na yon? Itong bordado. Ah, itong korsahe. Nahagip ko lang sa daan, Kuya Az. Sa inyo na lang tayo maglaro. Para sa kasal ito. Kay GQ ba ito? Zhao Fangfang. Kakasalubong mo lang ba siya? Nasaan si GQ? Nasaan siya? Nasaan ang pasukan sa Binhay Village? Mamamatay na ba ako dito ngayon? Tulungan ninyo ako? Aze, huwag kang magalit. Hindi ba kita madadala para hanapin siya? Bilisan mo, madulas ang daan sa ganitong maulan. Hindi alam ni GQ ang daan papunta sa nayon. Pero huwag naman sanang may mangyari sa kanya. Sige, GQ? GQ. GQ. Hindi ko pa nakikita si Aze na ganito ka nervyoso noon. Hindi ba't isang manika lang yan na hindi mo pa nakikita, mahal, at pamalit pa sa kasal? Karapat dapat kang mamatay. GQ, nasaan ka?
GQ, Ate, ayos ka lang ba? naipit ang bukong-bukong ko. Huwag mo na akong intindihin. Bilisan mo at hanapin si GQ. Kakaiba talaga yung babae. Nakakatakot siguro dito sa liblib na lugar na ito. Sabihin mo sa akin kung saan mo siya dinala. Hindi ko talaga niloko si Ate Jicho. Siya mismo ang nagsabing gusto muna niyang makilala ang paligid kasama ko. Dinadalhan ko lang siya sa paligid. Nagsisinungaling ka na naman. Aze, pakawalan mo ako, ang sakit. Fang, kung may mangyari kay GQ ngayon, makukulong ka. Makukulong? Sabihin mo ang totoo. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Ang huling pagkakita ko kay GQ ay doon. Dalhin mo ang ate ko pa uwi. Hahanapin ko siya kasama ni Zhao Fangfang. Zay, nasasaktan mo ako. Tingnan mo, may lalaki sa dalampasigan. GQ, Aze, mag-ingat ka. Aze, huwag kang aalis. Ang lalaki ng alon sa gabi ni hindi mo na inintindi ang buhay mo dahil kay GQ. dahil napangasawa na niya ang pamilya Jiang, kasama na siya sa pamilya Jiang, bitawan mo. Siguro nakasuot siya ng pulang kasuotang pangkasal. Hindi pa siya namamatay sa ganitong malakas na bagyo? Kahit na swertehin ka man, hinding-hindi ko hahayaang kunin mo si Aze. GQ. GQ. Ikaw pala. Maaga nang namatay ang nanay at tatay. Isang mahirap na estudyante na lang ako ngayon. Ano bang kailangan kong gawin para makakuha ng 100,000 piso? Para sa operasyon ng kapatid ko? Mag-ingat ka. Ayaw mong mamatay. Wala namang saysay na mabuhay pa ako. Anong problema? Nakikita kong halos magkasing edad lang tayo. Tumakas ang girlfriend ko kasama ng isang lalaking ligaw. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Napakahirap ng pamilya ko. Sino bang babae sa lungsod ang magkakagusto sa akin? May problema ba sa bahay? Kapatid ko na lang ang natitirang kamag-anak ko. Talagang hindi ko alam kung paano ko babayaran ang operasyon. Pero hindi mo rin pwedeng baliwalain ang buhay. Hindi rin naoperahan ng maaga si nanay. Umalis na lang. Ito ang premyo ko sa paglahok sa Space Design Competition. Kunin mo at gamitin. Ano ka, isang lalaking matapang, anong ginagawa mo sa akin? Kailangan mong tandaan, kahit anong mangyari sa hinaharap, hindi mo pwedeng basta-basta ipagwalang bahala ang buhay mo. Basta't may pag-asa. Narinig mo ba? Sige. Malamang sinusubukang nakawin ulit ang bonus ko para bumili ng mamahaling gamit para kay Jiyuru. Pumunta ka at bayaran ang bayarin sa pagpapagamot ng kapatid mo. Hoy, sandali. Mag-iwan tayo ng contact information. Kapag may pera na ako, babayaran kita. Kahit hindi ko ibigay sa iyo ang perang ito, kukunin din ito ng isang asong ulol. Hindi na kailangang bayaran. Paalam na lang sa ating kapalaran. Kapalaran. Tiyak na magkikita ulit tayo. 5 taong pagitan. Hindi inaasahang ang paalam pala ay sa anyo ng isang kasunduan sa pag-aasawa. Ikaw ba ay... Jichu, sandali. Iuuwi na kita.
Ang liwanag. Papunta na ba ako sa langit? Hindi ito ang Binhay Village. Buhay pa pala ako. Kyukyu, gising ka na. Teka, uminom ka muna ng mainit na tubig. Ang lamig ng hangin sa beach kagabi, ang tagal mo kasing naligo. Sino ka? Ako ang kapatid ni Jiangze. May kapatid pala si Jiangze. Parang close ah. Hindi ko alam kung madaling pakisamahan. Baka hindi ka sanay sa lumang bahay namin. Itong Seaview Homestay, kami ni Azi ang nagpatayo. Kamusta ang paligid? Dito ka muna pansamantala. Ano ba to? Ang social ng homestay na pinapatakbo ng pamilya nila, mali ba ang pagkakaintindi ko? Hindi ba't mahirap lang ang pamilya Jiang? Kung hindi ka magpapakasal, ikaw bukas ipapakasal ko si Yuro sa pamilya Jiang sa probinsya. Pinagkasundong mag-asawa ako ng nanay ko. Ang alam ko, pamilya Zhou yon. Kung may sisihin ka, sisihin mo ang mga matatanda sa pamilya Jiang na maagang namatay. Hindi umasenso ang mga nakababata, magsasaka pa rin. Hindi pwedeng maghirap sa probinsya ang kapatid mo. Ikaw na lang ang papalit. Ako, ate, ganun ba? Kung wala kang biyenan sa umpisa, hindi ka maiinis. At saka maganda ang hangin sa probinsya. Maliit lang na bayan sa tabing dagat. Hindi ba't masaya na maging mangingisda ka pagkatapos mong ikasal? Siya nga. Ang baho. O QQ, itong pamilya Jiang, wala namang trabaho, wala namang yaman. Mahina ang pangangatawan ng kapatid mo. Hindi niya kayang magtiis ng hirap. Dito sa gawin na ito at doon sa malayo, lahat yan homestay na pinatayo ni Azi kasama ang mga taga rito. May shares kami pareho. Ang dami. Nako, paano naging paghihirap ito? Nag-aasawa ba ako ng isang nakatagong mayamang probinsyano? May tanawin ng bundok dyan. Dito, pangkaraniwan tanawin ng dagat. Pwede kang manirahan kung alin ang gusto mo. Anong mahirap dito? Sobrang yaman nito. Isa lang itong karaniwang nayon. Sa wakas, bumagsak na ang buhay ko. QQ, alam namin kung paano ka itrato ng pamilya mo. Marami ka sigurong pinagdaanan nitong mga nakaraang taon. Bukas din ang isip namin. Kung ayaw mong pakasalan ang kapatid ko, hindi ka namin pipilitin. Pagkatapos ng lahat, sa lungsod ka lumaki. Baka hindi ka sanay sa pamumuhay dito sa probinsya. Sige. Hindi ko ibig sabihin yun. Kaya gusto mong pakasalan si Aze? Ngayon, hindi na ako makakabalik sa pamilya G. Sobrang sincero rin sa akin ni ate yun. Basta't mabait ang ugali ni Jiangze, magnegosyo kasama nila dito sa nayon, tiyak na hindi mas masahol kaysa sa lungsod. QQ. Sige. Oh. Ayos, ipaplano ko na ang kasal ninyo. Maghanda ka na para kumain. Mula ngayon, wala nang kinalaman sa akin ang pamilya G. Sana ang lahat ay ang pinakamahusay na pag-aayos. QQ, tingnan mo. Ito ba ay... Mga nakatatanda natin, ang panganay na kapatid na babae ay parang ina. Kumusta ang mga ito? Ito ang bigay kaya na inihanda ko para sa iyo bilang ate ni Jiangze. Kung saktan ka ni Ase sa hinaharap, sabihin mo lang sa ate mo. Ate ang bahala sa kanya para sa iyo. Magkano ang halaga ng napakaraming gintong pulseras na ito? Ang bigat nito. Naiinis ako. Dapat sa akin ang mga ito. Kasalanan ng pamilya G ninyo ang lahat. May tao ba sa labas? Magrereklamo ako sa pamilya Zhou sa lungsod. Sasabihin kong nag-asawa sila ng napalitan na. Sa oras na iyon, hayaan nating kunin ng pamilya Zhou si Ji-Chu pabalik. Gayunpaman, ayaw ng kapatid niyang magpakasal. Sa oras na iyon, mapapasa akin pa rin si Kuya Aze, si Zhao Fangfang. Nasa construction site si Aze. Dadalhin kita sa kanya mamaya. Magpapatayo ba ng bagong homestay sa construction site? Nagpapatayo ba siya ng silid para sa kasal mo? Ate, wala ba tayong bahay na matitirhan? Itong lumang bahay ay iniwan ng mga nakatatanda sa pamilya. Nasasanay na ako sa pagsama kay AC at may koneksyon na ako. Ako natatakot akong hindi ka masanay. Ate, gusto kong makasama ka. Salamat sa pagpapahalaga mo sa akin ng ganito.
Sa totoo lang, may matutuluyan na ako ngayon. Huwag kang humingi ng kahit ano. Kyokyo, kailangan mong kalimutan na ang iyong orihinal na pamilya. Ang pakiramdam ng kawalan ng halaga na dala nito sa iyo, pumunta ka sa aming pamilya diyang ang mga araw sa hinaharap ay magagandang araw. Ate, mula nang umalis ang nanay ko, wala nang naging mabait sa akin ng ganito. Kunin mo ito, narito ang regalo na 880,000. Ito rin ay binigay sa iyo ng ate mo. Hindi ate, napakarami. Hindi ko ito kayang tanggapin. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko kanina? Naalala mo ba? Bilang manugang ng aming pamilyang diyang isang magandang bagay na karapat-dapat sa lahat. Oo, sige. Dadalhin kita kay Ace. Sa daan makikilala mo ang aming Binhay Village. Sige! Tara na! Sa buong daan, napakaganda ng pag-unlad ng aming Binhay Village. May naggabay ba sa inyo? Yung mga boss investor sa likod ng mga eksena o kung ano pa man? Ang nag-iisang boss, siya lang ang mag-aaral sa kolehiyo sa aming nayon. Ang magiging asawa mo si Jiang Ze. Siya ang may dala ng lahat. Tama, hindi lang yung mga homestay na nakikita mo. Tulad ng live selling ng seafood, team building para sa turismo at iba pa. Si Ace ang gumagawa niyan. Siya ang nasa likod ng lahat. Kaano ba siya kayaman? Mga ilang bilyon lang. Bilyon hinaan mo nga. Hindi alam ng labas na si Aze ang boss sa likod ng aming nayon. Kyokyo, babalik ka ba sa lungsod? Huwag mong sasabihin kanino man. Oo, yung pera huwag ilalantad, naiintindihan ko. Tara na sa bagong bahay sa unahan si Ace. Diyos ko, nakatsamba ako ng malaki. Kung alam lang ni Ji Yuro na napakayaman ng pamilyang Jiang, siguradong hindi niya ako pipilitin magpalit ng mapapangasawa. Halika na. Aze, dinala ko si Kyokyo para makita ka. Aze, dinala ko si Kyokyo para makita ka. Parang nakita ko na to dati. Ingat. Diyos ko, ito ba ang perpektong mapapangasawa? Mayaman, maganda at may magandang karera. Ang lakas pa ng katawan. May abs. Ang perpekto talaga. Ikaw, dumudugo ba ang ilong mo? Hindi naman tuyot sa tabing dagat. Bakit ka nagkaroon ng nosebleed? Masyado ka bang na-excite? Bakit hindi natin sabihin na si Aze ang village grass? Hindi talaga magwo-work pag babae ang unang nakilala. Kailan kaya tayo iimbitahan ni Az sa inuman sa kasal? Nasa sa ate ko na yan. Kumusta ako si Jichu? Kumusta? Space design ang major ko sa universidad. Kung may bed and breakfast sa barangay o iba pang espasyong kailangan ng disenyo, pwede akong tumulong. Alam ko. Alam mo? Ito ang premyo ko sa space design competition. Nakuha ko na to, gamitin mo. Marami palang alam si Az tungkol kay GQ. 5 taon pa lang. Bakit mahiyain ka pa rin? GQ, tingnan mo ang concern sa'yo ni Aze. Unang beses pa lang natin magkita. Parang magkaibigan na tayo ng matagal. Hindi. Saan ko ba talaga nakita tong mukha na to? Baka sa Doyen livestream, visit na utak to, isipin mo nga. Mamimili na ako ng date para sa handaan ninyong dalawa. Kyokyo, hindi ka mapag-iiwanan ni Jiyuru. Salamat ate. Si Jiyuru, dapat naisip na niya yan. Hindi ako makapaniwala na kahanap siya ng napakagwapo at mayamang asawa. Tama nga ang pagpapalit ng asawa kay Jichu. Huwag ka nang pumunta sa maliit na fishing village para maghirap. Ang galing. GQ. Tinawag mo ako? GQ. Tinatawag mo ba ako? Kung hindi, may dalawa ba kayong GQ sa pamilya ninyo? Muntik nang hindi umandar ang utak ko. Ipinakasal ko si GQ sa pamilya Joe. Ako na si GQ ngayon. Lingshuan, hindi mo ba siya tinuruan ng mga alituntunin ng pamilya Joe? Nanay si GQ siya ay Ano ba?
Dahil pinakasalan niya ang pamilya Joe, araw-araw lumalabas para mamili. Alam ba niya ang kalagayan ng pamilya natin ngayon? Ano ang nangyayari? Ano ang nangyari sa pamilya Joe? Ano ang problema sa pananalapi? Paano nangyari yon, Ming Xuan? Pinag-iingatan pa ng nanay mo ang perang ibinayad ko para sa isang bag. Gusto mo pa bang gastusin ko ang aking dote? Hindi, di ganun ang ibig sabihin ng nanay natin. Ano ba talaga? Nakakainis. Kung hindi nangutang ang kumpanya, kailangan mo ang perang hiniram mo para bayaran ang utang. Demonyo ang papakasal sa'yo. GQ. Pagkatapos ng kolehiyo, bumalik ako sa aming bayan para magnegosyo. Bagamat nakapagbigay trabaho ito sa maraming kababayan at kumita ng milyon-milyon, pero sa labas, Sabi nga nila sa labas, lahat ng kita ng Binhay Village ay pagmamayari ng isang misteryosong boss sa likod ng mga pangyayari. Ang mga kababayan ay mga part-time worker lang. Ang pamilya Jiang mo ay mahirap din, Jingle. Yun ba ang ibig mong sabihin? oh, Alam ko ang lahat ng ito. Sinabi sa akin ng ate ko. Naiintindihan ko na hindi dapat ipagmayabang ang pera. GQ. Ganun na nga ang sitwasyon ko. Gusto mo bang makasama ako? Tatay, hindi maganda. Sabihin mo. Ano ba ang ugali mo? Paano ka mag-asawa sa probinsya? Hindi mo man lang alam ang mga tamang gawi. Hindi mo na nga ako tinatawag na tatay. Ang sarili mong anak na babae ay si Ji Euro lang. Sa puso mo, isa lang akong kinamumuhian, isang kasangkapan na pwedeng itapon sa probinsya. Sige na, kalimutan na natin yan. Tatanungin kita, nag-text ka dati na nagsasabing ipagtabi ko ang mana ng nanay mo at sinabing malapit na raw akong magdusa ng masamang kapalaran. Ano ang ibig mong sabihin? Malapit nang magbayad ang mga taon mong pagiging kakaiba. Ingatan mong mabuti ang mana na iniwan sa iyo ng nanay ko. Magsalita ka, may tinatago ka ba sa akin? Hindi na ako ulit ng magagandang salita at saka yung ari-arian na iniwan sa akin ng nanay ko. Wala kang ibibigay kahit piso. Okay lang kung mawala. Anong ibig mong sabihin na mawala? Inilipat ko na ang perang iyon sa kapatid mo bilang dote. Wala akong dote. Anong lakas ng loob mong banggitin sa akin ang dote? At ako'y pinalayas na ninyo. Huwag na ninyo akong gambalain. Ang tahanan ay kung saan may pagmamahal si GQ. Hindi sulit magalit sa mga taong ito. O, ngayon mayroon na akong napakagandang asawa at biyenan. Hindi na kailangang makipag-away pa sa pamilya G. Anong ginagawa mo? Bawal kang bumalik sa lungsod. Huwag mong gambalain ang buhay may asawa ng kapatid mo. Hindi ko maaaring malaman ng pamilya Joe ang tungkol sa pagpapalit ng kasal mo. Nagsasalita ka na naman tungkol kay G Euro na green tea. Ano ba? Ang mga taong laging nagpapasama ng loob mo ay dapat i-block. Bigyan. Sige ate, dapat malapit nang matapos. Umuwi na tayo. Merong ganyang bait at maalaga na gwapong asawa na hindi pa kakasalan, si G Euro ay pinili pang pakasalan ang pamilya Joe na malapit ng mabangkarote, tanga. Ikaw ang nagsasalita, Ming Xuan. Ang pananalapi ng iyong Joe, may problema ba talaga? Wala. Ang nanay natin ay isang ginanglang kanina. Ginoo, may tao mula sa Binhay Village na naghihintay sa pintuan. Mga lalaki at babae ng Binhay Village? Babae po, mukhang kapareho ng edad ng binibini. Si GQ ba ito? Sandali lang, ilalantad ko ito sa pamilya Joe ng harapan ang katotohanan tungkol kay GQ at sa pagpapalit ng kasal ng kapatid niya. Sa oras na yon, si Azeji ay magiging akin pa rin. GQ, bakit ka nag-aalala? May kilala ka ba sa Binhay Village? Hindi dapat. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin na ayaw mong pumunta sa probinsya. May kamag-anak pala ng pamilya Jimo sa Binhay Village na ito. Hindi. Nagtataka lang ako. Talaga bang si GQ ang pumunta rito? Gusto niyang magpalit sa akin? Hindi, ayokong magpakasal sa maliit na nayong pangisdaan na iyon. Gusto kong maging binibini ng pamilya Joe. Ginoo, papapasukin po ba natin ang bisita? Ako na ang sasalubong sa kanya. Nagpapanik si Ming Xuan? May tinatago kaya siya sa atin? Hindi importante yon. Sa ngayon, bilisan mo at papirmahin mo si Jixiong para makuha ang pera. Nadaya gamit ang pangalan ng pamilya Joe natin para mabayaran ang utang ng kumpanya natin.
Oo, kung walang pondo ang kumpanya, ang development at construction project sa Bulao Village, hindi mapupunta sa atin. Handa na ako, maaari na tayong dumalaw. Ang boss sa likod ng Binhay Village, narinig ko, 3 taon lang ang kailangan niya para gawing maunlad ang Binhay Village mula sa isang maliit na nayong pangisdaan. Naging isa ito sa top 10 resorts sa lalawigan. Gusto kong matutunan mula sa kanya kung paano i-transform ang lumang nayon. Tinanong ko ng palihim ang kaibigan ko. Misteryoso ang lalaking ito. Hindi malaman kung sino talaga siya. Nakausap ko na ang village chief ng Binhay Village. Sabi niya magre-reply siya sa atin mamayang gabi. Maghintay na lang tayo kahit papaano ang financial loopholes ng kumpanya natin. Hindi pa rin nababayaran. Ikaw ba ay galing sa Binhay Village? Eksakto. Batay sa edad at itsura mo, ikaw ba ang kapatid ni GQ? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ako si GQ. Kung wala kang ibang pakay, umuwi ka na sa probinsya. Palayasin siya. Anong ginagawa ninyo? Gusto kong makausap ang manager ng pamilya Joe. Bitawan ninyo ako. Pigilan ninyo siya para sa akin, lumabas. Ano ang nangyayari? Paano nangyari iyon? Ikaw ba ang binata ng pamilya Joe? Ang babaeng pinakasalan mo ay hindi si GQ. Hindi si GQ? Hindi si GQ ang babaeng pinakasalan mo. Hindi si GQ. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo, taga-probinsya? Pupunitin ko ang bibig mo ngayon. Pekeng GQ, hinahamon mo ba ako? Gusto mo lang talagang makapag-asawa sa aming nayon, di ba? Kung may kakayahan ka, huwag mong pabayaan na makapag-asawa ang kapatid mo. Tumahimik ka, ano pang ginagawa ninyo? Palabasin niyo siya. Baka naman si Ming Xuan ay isa pang anak na babae ng pamilya G? Sino man siya? Basta nasa kanya ang ari-arian ng pamilya G. Oo, kahit na siya si GQ, ayos lang. Sige. Ikaw, taga-probinsya, bilisan mo. Saan ka ba pupunta? Ayos ka lang? Hindi ka nakalmot ng baliw na ito? Gusto mo bang magpa-check up sa ospital? Paano kung may virus tong baliw na to? Pero hindi maganda. Pinili akong paniwalaan ng mag-ina. Nadaya kayong lahat. Hindi talaga siya si GQ. Siya ay si Jiyuru, ang kapatid ni GQ. Mingshun ako. Ganun ba? Umuwi ka muna kasama ni mama. Aalisin ko muna tong baliw na to. Huwag kang aalis. Bilisan mo. Pumunta ka sa nayon para sunduin ang kapatid mo. Huwag mo siyang pabayaang makulit kay Kuya Azawa. Sasabihin ko sa'yo, lungsod ito, hindi yung Binhay Village ninyo. Kung hindi ka aalis, pwedeng kong idemanda ka sa pagpasok ng walang pahintulot at sa sadyang pagwasak sa reputasyon ng asawa ko. Sige, gawin mo. Sakto para maimbestigahan ng pulis. Ang asawa mo ba ay si GQ o si Jiyuru? Bitawan mo ako, anong ginagawa mo? Ito ang sasabihin ko, alam ko ng eksakto kung sino ang asawa ko. Huwag kang makialam sa mga usapin ng pamilya namin at umalis ka na rito. Anong ibig mong sabihin? Kahit na alam mong hindi siya ang orihinal mong kapareha sa kasal, wala ka bang pakialam? Ang mga bagay tungkol sa amin dito sa lungsod, wala kang pakialam dyan. Bumalik ka na ngayon sa maliit niyong ngayong pangisdaan. Pinakitunguhan niya talaga ang kanyang kapareha sa kasal na wala siyang pakialam. Hindi pwede. Kailangan kong maghanap ng paraan para mapaalis si GQ sa Azago. Ayos lang, Euro. Basta gusto mo ang anak ko, hindi mahalaga kung sino ang ikakasal sa pamilya namin na Joe. Tama. Basta talagang nagkakagustuhan tayo. Ano bang pakialam niya sa halik ng manika na mahigit 10 taon na ang nakalipas? Dahil talagang pinapahalagahan nila ako, mukhang dapat kong baguhin pa rin ang ugali ko, maging mabait sa kanila. Eksakto. At Euro, ikaw rin ang perlas sa palad ng iyong mga magulang. Ang pag-aasawa mo sa pamilya namin ay isang maligayang pangyayari para sa amin. Salamat po nanay at hindi ninyo ako sinisisi sa pagpapakasal ng aking kapatid. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Jichiu. Ipinipilit niyang magpakasal sa probinsya. Ang kapatid ko ay para sa aming kasunduan sa pag-aasawa. Nagpakasal siya sa pamilya Joe para sa kanya. Pero matagal na akong may gusto kay Ming Xuan. Maituturing na ito'y pag-ibig na sa wakas ay nagkatuluyan. Sige, basta't gusto mo ang anak ko. Euro, baka kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Pamilya na tayo, bakit ka pa nahihiya? Well, ang kumpanya namin ay nagpaplano magtayo ng resort kamakailan.
Kulang pa kami sa pondo. Pwede bang hiramin mo ang dote na ibinigay sa iyo ng tatay mo? Sige. Talaga, naku ang buti-butihing manugang. Sige, tatawagan ko na agad ang kapitan ng Binhay Village. Bisitahin natin sila minsan. Aze. Kapitan, ano ang dahilan ng pagpunta ninyo sa ganitong oras? Magandang balita ito. May malalaking tao sa lungsod. Gusto kang bisitahin. Sabi nila, gusto nilang matuto sa iyo ang pagpapaunlad at pagpapatayo ng mga resort. Hindi ba't napagkasunduan natin? Huwag ibunyag ang tunay na pagkatao ni Az sa labas. Bago pa iyon, hindi ba't ang mga taong gustong bisitahin siya ay hindi mapagkakatiwalaan? Iba ito. Sabi nila, ang boss ay kabilang sa top 5 na malalaking korporasyon sa Haicheng. Top 5 pa at galing pa sa Haicheng. Baka si Joe Mingxuan? Hindi niya sinabi kung sino. Gusto lang nilang magtayo ng bagong resort. Confidential pa rin ang status ng proyekto sa ngayon. Aze, tingnan mo ito. Si Ace ang nanguna sa pagbabago ng Binhay Village para gumanda ang buhay ng mga tao sa barangay natin. Bigla ka na lang nakikialam sa mga bagay ng labas ng barangay. Okay, naiintindihan ko ang punto mo. Sagutin ko na lang siya kaagad. Kapitan, sandali lang. Anong problema, QQ? Interesado ka ba sa resort project na ito? Ito'y isang bagong pagkakataon. Gusto ko talagang samantalahin ito para magsimula ulit. Matutunan ang business management ng isang resort. Pero kahit sa pananaw mo, sa tingin ko dapat nating subukan yon. Bakit naman, QQ? Bago pinaunlad ni Ace ang Binhay Village, mas para sa mga mamamayan. Pero iba na ngayon. May karanasan na si Ace. At may perpektong pagkakataon para magsanay. Sa tingin ko dapat nating subukan. Itong si Ace, basta kami ay nakikinig sa'yo. Pagkatapos ng lahat, ang mga mamamayan ng Binhay Village nakasalalay sa'yo. Sinusuportahan namin ang anumang desisyon mo. Gawin mo lang para sa sarili mo. Basta, sapat na ang kinita ko ngayon. Unti-unti nang nagiging stable ang negosyo sa barangay. Hindi mo na kailangang mag-alala ng sobra. Tama si QQ. Aze, wala ka pang 30 at may talento ka sa pagbabago ng mga lumang barangay. Huwag kang magtago kung kaya mo. Lumabas ka at ipakita sa iba. Kung hindi nagagamit ang talento, kukunin ito pabalik ng Diyos. Sige. Mag-set na tayo ng oras sa kabilang panig. Nagmamadali ang kabilang panig. Ipaalam ko kaagad sa kanila. Uwi na muna ako. Parang number ng kapitan ang tawag kay Mingxuan. Naliligo ako, sagutin mo na. Siguro bukas na tayo pumunta doon. Sige. Hello, ito po ba ang kapitan ng Binhay Village? Bakit parang boses ni Jiyuro ito? Paliligo ang asawa ko. Sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka. Ang boss sa likod ng aming Binhay Village nangako na makikipag-usap sa asawa mo. Sa oras na iyon. Sa weekend na ito. Sige, sa susunod na weekend na lang. Tapos, pumunta ka sa Binhay Village para hanapin ako, dadalhin kita para makilala ang aming boss. Sige, ayos. Sasabihin ko agad sa asawa ko. Magandang balita para kay Mingxuan. Sige na nga, uuna na ako. Oo nga pala, Ace. Pagkatapos maayos ang kasal mo, siguraduhing ipaalam mo sa akin. Sige, Sige, alis na tayo. kakaiba. Yung boses kanina, parang tunay na si Jiyuro. Anong meron? Okay lang, nag-iisip lang ako. Yung taong pupunta para makita ka, kilala ko ba? Kilala mo siya? Wag na. Kahit papaano, wala itong kinalaman sa pamilya G. Kumusta naman ang kapitan ng barangay? Sabi ko rin, bibigyan ko siya ng isang bote ng tubig. Umalis na ang kapitan ng barangay. Tapos tinanong niya ako, kailan ang kasal ninyo ni Chukyu? Ate, nagdesisyon ka na ba? Humanap ka ng magbabantay sa weekend na ito. Bakit ka nagulat sa weekend na ito? Ang weekend na ito ang pinakamagandang araw sa buong taon. Sasabihin ko sana sa iyo mamaya. Sa weekend na ito, sakto rin, na yung may-ari na gustong paunlarin ang resort, ang araw na pupunta para bisitahin si Asa Inayos na lang. Ito ay hindi. Hayaan mo silang dumaan sa kasal mo. Tingnan mo lang si Aziga, ano na ba ka-successful ang transformation ng aming Binhay Village. QQ, ikaw ang magdesisyon. Nakikinig ako sa iyo.
Kung yung mga taong pupunta para bumisita ay talagang sina Jiyuro at ang asawa niya, maaari kong samantalahin ang pagkakataong ito. Hayaan siyang makita mismo sa kasal ko gaano kabait ang pamilya Jiang na minamaliit niya sa akin. Sige. Mapa, pupunta ako sa Binhai Village ngayong weekend. Ano? Sa wakas, nagsinungaling tayo kay GQ. Magpakasal sa maliit na nayong pangingisda para sa iyo. Bakit ka pa kusang pumunta doon? Hindi ka babalik sa usapan? Gusto mo bang pakasalan ulit ang mahirap na batang iyon? Umalis ka. Paano posible ang ating Rain? Maganda ang umalis kay Joe Jakuo. Hindi ko maisip ang magpakasal sa maliit na nayong pangingisdang iyon. Sige. Siyempre, hindi ako maaaring magpakasal sa probinsya. Pumunta ako para samahan si Ming Xuan na pag-usapan ang proyekto ngayong pagkakataon. Pag-usapan ang mga proyekto. Narinig ko na maganda ang proyektong pag-aayos ng Binhai Village, pero ang boss sa likod ng mga eksena ay hindi kailanman nagpakita. Tapos si Joe Mingxuan ay nakikipag-ugnayan sa kabilang panig. Eksakto. Nang marinig ng boss na bibisita at mag-aaral si Ming Xuan, sumang-ayon lang. Hahaha, magaling. Ang Joe Group, gaya ng inaasahan sa top 5 ng mga kumpanya sa Haicheng, puro pagpapaimbabaw lang. Oo, salamat sa ating Rain. Ang ating Rain ay malambing. Talagang wangfu. Kung si GQ na walang konsensya ay magpakasal, baka ang pamilya Joe ay magsara sa parehong araw. Si GQ, para sa akin, ikakasal na siya doon. Ang mga mahihirap na pamilya sa probinsya, ayon sa'yo, hindi ba lalo silang maghihirap ngayon? Huwag na nating intindihin yan. Basta ang mahalaga, gumaganda ang buhay nating mag-anak. Huwag mo nang pansinin, yang siraulo na si GQ. Nambalang pa sa akin yan. Ano mang sabihin niyang masama, babalik sa kanya yan. Yung pera natin, nawala na lang ng walang dahilan. Huwag kang maniwala sa kanya. Nasa akin lahat ang pera. At kukuha ako ng bahagi ngayon at ilalagay sa kumpanya ni Ming Xuan para maipagpatuloy niya ang resort project. Tiyak na lalago pa ang pera natin. Tingnan mo nga si GQ para sa akin. Naiinggit lang yan sa'yo. O siya nga pala, Yuru, pagdating ng weekend, turuan mo ng leksyon yan. Hayaan mo siyang manatili ng tahimik sa Binhai Village. Huwag siyang makialam sa pera ng pamilya natin. Si GQ, magiging kapatid ko yan sa bandang huli. Ako mismo ang magtuturo sa kanya kung paano maging tao. May ikakasal ba sa Binhai Village ngayon? Ang ganda ng selebrasyon sa maliit na baryong ito. Hindi kaya may kinalaman ito sa boss na nakilala natin. GQ, GQ? Ang ate mo talaga ay napangasawa sa Binhai Village. Paano ka nakadaan? Siyempre, siya ang orihinal kong napapangasawa. Gusto kong makita kung ano ang itsura nyon. si Jitsu noong isang linggo na pangasawa ang batang mahirap na iyon. Siya ba yon sa loob ng kotse? May malambot na ulan sa Taglagas. Ang aming pamilyang Jiang ay hindi kailanman mas masahol kaysa sa kanya. Huwag kang mag-alala. Tapos na ang lahat ng hirap na dinanas ko sa lungsod. Simula ngayon, magiging maganda na ang mga araw. Tama si Azzy at ate yun. Tahanan lang ang lugar kung saan nararamdaman mo ang pagmamahal. Tutulungan ko talaga si Az sa hinaharap. Gagawing mas maunlad ang turismo ng Binhai Village. Ji Yuru. Ano ang kailangan niya? GQ, ikaw ba yun kanina sa Huanhai Road sa labas ng Binhai Village? Wala kang pakialam kung nasaan ako. Wala na akong kinalaman sa pamilyang G. Ikaw. Nandito ako para pag-usapan ang proyekto sa sira-sirang barangay nyo. Mamaya ako ng ate mo. Gusto mo bang makita kung anong klaseng kahabag-habag na buhay ang meron ka? Kasama mo ba ang asawa mo para pag-usapan ang proyekto? Huwag mong isipin si Ming Xuan. Sabi niya, mahal niya ako. Huwag mong landiin si Ming Xuan mamaya. Talagang ang mag-asawa ang dumalaw kay Aze. Ikaw ang magsalita. Sa anong sira-sirang bahay nakatira ang mag-asawang yan? Pagkatapos, titingnan ko ang katawa-tawa mong sitwasyon. Tingnan ang katawa-tawa? Ikaw talaga ang mapapahiya mamaya, ate. Huwag kang magyabang sa akin. Sinabi ni Dad na binablock mo siya at isumpa ang ating parusa. Pumunta ako sa Binhai Village ngayon para turuan ka kung paano maging tao para kay Dad. Mamaya na lang kita makikita. Gusto kong makita kung paano kayo mag-inuman para sa asawa ko. Ikaw,
Anong lakas ng loob mong ibitin ang tawag ko? Mukhang hindi maganda ang relasyon mo at ng kapatid mo. Anak siya ng dating asawa ng tatay ko. Syempre, hindi maganda ang relasyon. Sabi ko, Zhou Mingxuan. Wala kang iniisip tungkol sa kanya, di ba? Hindi, paano nangyari yun? Ni minsan hindi ko pa siya nakikita. Mas mabuti nga kung hindi wala kang makukuhang kahit sentimo sa akin para mag-develop ng mga resort. Kung hindi lang kailangan ang ari-arian ng pamilya G mo. Bachelor ako, imposibleng pakasalan ang babaeng tulad mo. Jikyo, hintayin mo ako sa sira-sira mong bahay. Ate, tuturuan kita kung paano maging tao pagkatapos ko. Gawing kamuhian ka ng biyenan mo. Gawing kang balo. Kumain kayo ng mabuti, uminom ng mabuti at kumain ng husto. Bilisan ninyo at kumain na. Aze, hindi ba sa susunod na taon ang kasal ninyo? Bakit napakaaga? Hindi ko masasabi sa lahat. Nagpakasal ako kay Jiyuro, di ba? Tiningnan ko ang mga araw. Ngayon ang pinakamagandang araw sa halos 10 taon. Bilisan ninyo at magpakasal na kayo. Pero Ze, hindi pa tapos ang inyong silid-tulugan para sa kasal. Ang manugang mo mula sa lungsod. Masasanay kaya sa ating lumang bahay? Maraming magagandang homestay sa ating baryo. Alin ang gusto tirahan ng aking Chikyu? Hindi ako nagpakasal sa pamilya Jiang dahil sa mansyon ng pamilya Jiang. Ako at si Ze, ang mabuting pamumuhay ang pinakamabuti. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati. Ang kayang magtiis ng hirap ay isang mabuting asawa. Maligayang bati sa inyong dalawa. Aze, sumama ka sa akin sa pasukan ng baryo. Dumating na ang mga regalong pambati mula sa mga kamag-anak at kaibigan sa ibang lugar. Ate, may regalong pambati pa. Medyo sobra na iyon. Hindi naman. Kailangan kong ipantay iyon kay Jiyuro. Pagsisihan niya iyon sa buong buhay niya. Aze, sabay tayong pumunta. Ako, mauna na ako. Hoy, ilan ba kayong mga lasenggo? Pero huwag ninyong inumin ang aking autumn wine. Pwede kang uminom ng kaunti kung gusto mo. Pero kung may magpapatrabaho sa iyo ng ayaw mo, sige, awayin mo siya. Ako ang bahala sa iyo, ate. Sige, makinig ako sa ate ko. Mauna na ako. Sige. Kumain kayo ng mabuti at uminom ng mabuti mga kasama. Ang ganda talaga ng pag-unlad ng baryong ito. Pero nasaan ang boss? Hindi sinasagot ng kapitan ng baryo ang telepono ko. Niloloko mo ba kami? Tara na sa harapan at tingnan natin. Yun siguro ang kasal na nakita natin sa daan kanina. Tumira sa lumang bahay na ito. Wala siguro iyon sa boss na yon. Gusto kong makita kung ikakasal si GQ. Hoy, hintayin mo ako. Pumunta ka agad sa pasukan ng baryo. GQ, yamang ikakasal ka na talaga. Dahil talagang ikakasal ka na. Si GQ pala yung nakapagkasundo sa akin noon. Mas matino tingnan si GQ kaysa kay Jiyuro, yung babaeng barumbado. Para sa akin, huminto ka. Di mo ba ako naririnig habang kausap kita? Bingi ka ba? Bitawan mo. Bitawan. Ang asong matino, hindi humaharang karapat-dapat ka. Hindi ka pwedeng umalis. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Noong 1 linggo, ikinasal na si Mingming. Bakit may kasal ulit ngayon? Hindi ito ang pamilya G, hindi mo ako pwedeng utusan. Ikaw? Ako ang ate mo, ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Sige, kung ate nga ako. Ngayon, tuturuan kita kung paano maging mabuting tao. Bitawan mo ako. Magandang ideya yan. Yuro, ayos ka lang ba? Galit na galit ako. Zhou Mingxuan, patayin mo siya para sa akin. Zhou Mingxuan, may lakas ka bang saktan ako? Ako... Zhou Mingxuan, inaapi niya ang asawa mo. Anong ginagawa mo? Yang walang kwentang lalaki. Yung babaeng barumbado, pag nailipat ko na ang pera, hiwalayan ka agad. Pumunta ka ngayon sa Binhai Village para banggitin ang asawa ko? Asawa mo? Gusto ba nating makita ang boss na may apelidong Jiang? Hindi pa siya naglabas ng anumang impormasyon sa labas. Hindi rin sinabi sa akin ng village chief. Hindi ko rin alam. Hindi siya. GQ, ang asawa mo ay isang mahirap na lalaki lang. Huwag mong ipagmalaki ang sarili mo rito at mang-istorbo sa malaking boss ng iba. Mayaman man o mahirap ang asawa ko, maghintay ka hanggang sa bumalik sila na may napakataas na dote. Doon mo malalaman.
village chief. Hoy, Aze, tingnan mo. Ito lahat ang mga bagay na tinulungan mo noon. Mula sa mga taga-nayon na hindi nakauwi para sa kasal. Ano ang sabi nila? Wala kang kulang. Ang mga panlabas na bagay lang ang ibibigay? Ito ay dote para kay GQ. Ate, tinatanggap mo ba ang mga ito? Bagaman ito ay para sa mga taga-nayon na nagbigay ng regalo, wala yon. Pero wala kaming lugar para sa napakaraming regalong dote sa bahay. Kung hindi mo ito kayang bitawan, kailangan mong tanggapin. Gaano kasamang swerte ang ibalik ang regalo sa kasal? Aze, tinulungan mo ang lahat na kumita ng malaki noon. Ngayon, ang mga bagay na ito ay wala. Sige, kunin muna natin ang mga bagay na ito pabalik sa kahon. Hindi naman angkop na ilagay ito rito. Sabi ko, Jichu, paano ka naging tanga pagkatapos magpakasal sa probinsya? Para kang mga taga-probinsya. Anong lakas ng loob mong suntukin ako? Kung minumura mo ang mga taga-probinsya, dapat ka talagang suntukin. Bukod pa riyan, pumunta ka sa probinsya ngayon para maghanap ng tao na gagawa ng trabaho, di ba? Tingnan mo kung gaano ka makapangyarihan. Ang hinahanap namin ay ang boss sa likod ng pagpapaunlad ng baryong ito. Hindi tulad ng mga tao dito sa baryo. Ang mga tao ngayon baka naninirahan ng tahimik sa isang mansyon sa isang lugar dito sa baryo. Mansyon. Pag-usapan natin ito. Pwedeng ayusin talaga ang lumang bahay na ito. Pag-uusapan ko ito sa asawa ko mamaya. Bilisan mo't dalhin mo kami sa kapitan ng baryo. Alam mo dapat kung nasaan siya. Oo, wag mong patagalin ang malaking bagay namin, bilisan mo. Malaking bagay. Kung malaking bagay na pala ang pinag-uusapan, bakit hindi natin pag-usapan ang malaking bagay sa pamilya ninyong Joe? Ano ang ibig mong sabihin? Ji-Yuru, gusto mo bang malaman ang tunay na layunin ni Joe Ming-Xuan sa pagpapakasal sa'yo? Tunay na layunin. Ji-Yuru, gusto mo bang malaman si Joe Ming-Xuan ang tunay niyang layunin sa pagpapakasal sa'yo? Tunay na layunin. GQ, ito ay dahil alam kong gusto kong ipambayad sa utang ng kumpanya ang pera ng pamilya G. Hindi dapat ganon. May tinatago nga ba sa akin si Ming-Xuan? Mula nang ikasal siya sa pamilya Joe, araw-araw lumalabas para mamili. Alam ba niya ang kalagayan ngayon ng pamilya Joe natin? Anong nangyayari? Anong nangyari sa pamilya Joe? Anong problema sa pananalapi? Ming-Xuan, ikaw, Yuro, taga-pamilya Joe ka na. Tiyak na sinusubukan niyang pag-awayin tayo. Huwag mo sanang paniwalaan ang kalokohan niya. Pinag-aaway ko kayo. Sana kayong dalawang Wolong at Fenchu ay makulong habang buhay. so ano ang ibig mong sabihin kanina? Pwede mong tingnan ang kalagayang pampinansyal ng grupo ng Joe. Malalaman natin. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Tigil. Sino ka? Ang tapang mong mangapi sa aming manugang na si Az. Lahat ng nasa loob ay lumabas na. Maya-maya ay nabugbog na ang nobya. Sinong may lakas ng loob na manakit sa asawa ni Aze? Sa tingin ko'y mamamatay na siya. Ano pa bang magagawa ni Ming-Xuan? Mukhang hindi sila basta-basta napapahamak. Ikaw ang gustong manakit kay Ji-Chu kanina. Hindi ko ginawa yon. Ikaw, ako ang may kasalanan. Ang ganda naman ng paghihiwalay ninyong mag-asawa sa oras ng kagipitan. Akala ko ba magkasundo kayong dalawa? Huwag kang magpakampante. Hindi ka namin hinanap. Tatawagin ko ang pulis kung papayagan mo silang gawin yon. Pulis? Nakita ko ang lahat. Gusto mong sakta ng manugang naming si Aze? Alin sa mga kamay mo ang humawak ng kutsilyo? Hindi. Nagbibiro lang ako. Hindi ko naman talaga sinira. Huwag ninyong putulin ang kamay ko. Hoy kuya, patawarin ninyo ang asawa ko. Hoy, tingnan ninyo si Ji-Chu. Ayos lang naman siya, di ba? Wala kaming ginawa. Oh, Ano ba ang ginagawa mo? Bitawan mo ako, asawa mo yan. Ikaw ba ang nag-utos sa kanya na apihin ang asawa ni Azi? Mukhang mga taga-siyudad ang suot ni Ji-Chu. May galit ka ba sa kanila noon? Kakakarating lang nila sa Binhay Village natin. Sinasadya bang sirain ang kasal mo kay Aze? Ji-Chu, huwag kang matakot. Kahit wala si Aze, nandito naman kami. Walang gustong humawak sa'yo. Mas mabuti pa ang pakikitungo sa akin ng mga kamag-anak ni Aze kaysa sa walang pusong ama ni Jisyong. Talagang nasayang ang unang 21 taon ko sa pamilya G.
GQ, ako ang ate mo. Sabihin mo sa kanila na pakawalan ako. Oo, GQ, ako ang bayaw mo. Sabihin mo sa kanila na pakawalan kami. Ano ba talaga ang nangyayari? Magkakamag-anak kayo? Bakit hindi ko narinig na may anak na babae ang pamilya G? Jicho, pinsan mo ba siya? Ano ba ang nangyayari? Kapatid ko siya sa ama. Yun lang, matagal na akong walang kinalaman sa pamilya G. Putol, ano ba ang pinagmamalaki mo? Hindi ba't dahil hindi ako nakapag-asawa ng mayaman tulad ng gusto ko, galit ka sa amin? Jiro, dahil sa dating naging magkakamag-anak tayo, huling paalala ko sa'yo, Joe Mingxuan, pinakasalan ka niya para lang ubusing lahat ang mana na iniwan ng nanay ko sa pamilya G. Ito ay para lang punan ng butas sa pananalapi ng kanyang Joe Group. Ano? Alam pala niya, may problema sa pondo ang kumpanya natin. Huwag kang makinig sa kalokohan niya. Bakal na katotohanan na hindi maganda ang relasyon ninyong dalawa. Paano bigla na lang ba akong magiging mabait para sabihin sa'yo ang totoo? Maayos naman ang takbo ng kumpanya namin. Walang ganyang problema. Magpaiwan ka. Jisho, itong patay na babae. Gusto niyang sa harap ng mga taong ito, sadyang manira ng asawa ko. Para patunayang mas magaling ang napangasawa mo kaysa sakin. Malupit. Ang dami nila, hindi rin natin sila kayang talunin. May mas mahalagang bagay tayong dapat asikasuhin. Kailangan na tayong umalis. Pumunta kami sa Binhay Village ngayon para samahan si Mingsun na dumalaw sa boss. Huwag nang magpalaki ng issue. Sa ibang araw na lang natin linisin si GQ. Dalhin mo na kami sa kapitan ng barangay. Hinahanap namin siya. Gusto mo lang ba na dalhin kayo ng kapitan para dumalaw sa asawa ko? Hindi mo na kailangang magpaligoy-ligoy pa. Malapit nang bumalik ang asawa ko at ang kapitan. Sa tingin ko, lalo kang naging tanga nang ikinasal ka sa probinsya. Ang hinahanap namin ay ang malaking boss sa likod ng Binhay Village. Paano naging mahirap mong asawa yon? GQ, talagang walang utak ang kapatid mo. Yun na yun, hindi pa rin niya maintindihan. Yung mga half-mother, ang talino ni GQ, ito si Jiyuru, malamang namana mo ang katangahan ng nanay mo. Ikaw, Bukang bibig ang paghahanap sa boss sa likod ng mga eksena. Kailangang malaman ni Azer na ganitong klasing tanga ang dumadalaw. Talagang hindi niya papansinin. Naririnig mo ba? Malapit nang bumalik ang asawa ko. Mananatili ako rito para magbantay. Ano ang balak ninyong gawin sa asawa ko? Ate, kunin mo muna ito. Aayusin ko na lang yung natitira sa sasakyan. Buti pa si Jikyo nakakita ng napakaraming bigay kaya. Nagulat siguro hanggang sa hinimatay. Tara na. bilisan mo, dalhin mo kami sa kapitan ng barangay. Wala akong oras para makipag-arte sa'yo dito. Bitawan mo. Ikaw ang bumitaw. Ikaw, Chichu, ganyan ka ba magtrato sa kapatid mo? Kung 20 taon kang inapi niya at ng nanay mo, gusto mo pa bang ituring siyang kapatid? ako? Jicho, maaga namatay ang nanay mo, pinaghirapan ka ng tatay at ng nanay ko. Ngayon, hindi mo lang hinahadlangan ng tatay, nandadaya ka pa sa nanay ko. May konsensya ka ba? Ang konsensya ay para lang sa mga karapat-dapat. Para sa bulok niyong pamilya, malamig ang trato sa aming Jichu sa loob ng 20 taon. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung saan may pagmamahal, doon may tahanan. Ang malamig na lugar sa lungsod ang tahanan mo. Ang bayan ng Binhay ang tahanan ni GQ. Tama, GQ. Ngayon, ang bayan ng Binhay natin ay umuunlad na. Hindi ka maghihirap dito kahit kailan. Ang galing-galing ni AZ, mas giginhawa ka dito kaysa sa lungsod. Mga tanga kayong lahat. Tawagan mo na ang kapitan ng barangay? Mahigit 100 beses ko na siya tinawagan, hindi sumasagot. Hindi naman tayo maloloko, ano? Natawagan din. Sige na. Kapitan Jicho, dalhin mo kami agad para makipagkita sa malaking boss sa likod ng bayan ng Binhay. Sasabihin ko sa kanya mamaya, pinapanggap mo ang asawa mo bilang siya sa oras na iyon. Ikaw at ang asawa mo ay maghihintay sa barangay na mawalan ng tirahan. Kung malaman ni Az na ikaw ang pumunta sa kanya, hindi ka na niya matutulungan kailanman. Hello, Kapitan. Nasaan ka na? Ay, pasensya na. Marami akong ginagawa ngayon. Nakalimutan ko nang nagkagulo. Nasaan ka na ngayon? Dadalhin ko ang boss doon. May ikakasal. Hihintayin kita dito.
Hoy kapitan, dito ka na mabilis. May nagpapanggap dito bilang boss ng barangay nyo. Ano? May nagpapanggap na amon ng inyong baryo dito. Ano? May nagpapanggap? Nandyan ka ba naghihintay? Punta ako dyan agad. Kapitan, anong problema? Bakit ang seryoso mo? Hindi ito ang napag-usapan natin ngayon. May dumalaw bang malaking tao sa'yo? Ang tao ngayon, nandyan naghihintay sa lumang bahay mo. Yan ba ang sinabi mo? May nagpapanggap sa'yo. Magpapanggap sa akin? Pupunta ako titingin. Narinig mo ba, Jichu, kapitan? Madadala ko na ang amo para sampalin ka. Oo, narinig ko yan. Lahat ng kita mula sa Binhay Village ninyo pagmamayari ng amo sa likod nito. Kayo namang mga taga-baryo, part-time lang kayong lahat. Pagdating niya, masaya na kayong makipag-usap sa akin. Mag-ingat ka sa akin. Kakasuhan kita. Gusto pa niyang sabihin kay Aze tungkol sa amin. Hoy, nakakatawa ito. Kahit bumagsak ang langit, hindi pwedeng lumapit si Aziz sa mga tulad ninyong tanga. Sige, magmatigas ka. Mas gaganahan ka mamaya. Jiyuro, gusto ko talagang magpasalamat sa'yo. Pinakasalan mo ako para lang sa isang tangang asawa. Kung hindi siguro, 100 na yatang katarantaduhan ang nangyari sa akin. Sinong tinatawag mong tanga? Ako, si Jo Mingxuan. Mayaman ako. Kailangan ko lang ang pera. Oo, mayaman ang asawa ko. Ang asawa mo, ikaw, ikakasal ka ngayon, baka dahil masyadong mahirap siya, kaya nagtatago sa bahay at hindi makalabas. Mahirap? Hindi ba't nandito ka lang dahil sa mana ng nanay ko? May tiwala ka ba? Ipapakita ko sa'yo mamaya kung ano ang tunay na yaman. Isang mahirap na lalaki, mas mayaman pa sa akin, nakakatawa. Jicho, kung talagang mayaman ang pamilya mo, gaya ng sinasabi mo, edi ako, Anong ginagawa mo? Magli-livestream ang asawa ko sa kulungan ng baboy sa inyo para kumain ng tae. At yung mga may ganitong hilig, ang dumi-dumi naman nito. Kahit papaano, nagpakasal si Jishu sa isang mahirap, sayang. Siguradong malulundag ka sa kulungan ng baboy ngayong araw na ito. Sigurado kang mapapasok ka sa gusot na ito ngayong araw. Kumusta naman si Ice? Hindi ba kayo sabay na pumunta? At ang dote, hindi ko siya mapababayaan sa bahay, maghanda ka dyan. At ito pa. Ming Xuan, nadagdagan ng pera. Mas mahalaga ito kaysa sa ari-arian ng pamilya G. Ang ginto ay napakamahal ngayon. Kung ang Joe Group ay mayroon nito, bakit kailangan pang pakasalan si Jiyuro? Nakita ko ang kanyang muka. Hindi tama iyan. Ang buong Binhay Village ay nakikipagtulungan sa boss. Saan nila nakuha ang napakaraming ginto? Ang mga bagay na ito ay tiyak na peke lahat. QQ, ang dalawang ito ay... Iyan ang aking kapatid sa isang magulang. Palagi pala si Jiyuro ang dapat pakasalan si Azi. Mukhang malayo tayo sa kay Jichyo. Buti na lang, ayaw niyang magpakasal. Nagkaroon ng pamilya Jiang ng isang mabuting manugang na tulad ni Jikyo. Gusto kong makita kung totoo o peke ang mga bagay na ito. Anong nangyayari? Gusto mong nakawin ang dote ng aming QQ? Baliw ka ba? Maglakas loob kang manakit sa akin. Alam mo ba kung sino ako? QQ, sino itong asong kumakahol? Ikaw. Siya ang asawa ni Jiyuro. Siya rin si Joe Mingxuan na dumalaw kay Aze ngayong araw. Ah, kayo pala ang dumalaw kay Z ngayon. Ang kapatid ko ay inayos ang natitirang dote sa pasukan ng nayon. Malapit na. Ang kapatid mo? Kapatid mo? Ito, kapatid na babae ng boss na pupuntahan mo ngayon. Hindi ba't taga-probinsya lang siya? Naglakas loob pa siyang gamitin ang koneksyon ng boss. Napakawalang hiya. GQ, paano ka nangahas na hampasin ako? Kung minumura mo ang mahal ko, dapat kang hampasin. Ano ang pinakamahal? Ako, si Jiyuro, ang kapatid mo. Anong klaseng kamag-anak siya? Anong klaseng kapatid ka? Si QQ at ikaw apelidong G lang ang pareho ninyo. Inapi mo siya ng 20 taon. Ibabalik ko lahat yon para sa kanya ngayon. Ikaw. Mga baliw kayong lahat. Jiyuro, nakita kong gusto mo ang mga dote kanina. Kung nagsisisi ka ngayon dahil hindi mo pinakasalan si Az, huli na ang lahat. Walang sisihan. Ang mga bagay na ito, halata namang galing sa wholesale market ang mga yan. Aminado ako na umuunlad ang Binhay Village ninyo. Pero wala yon sa'yo. Boss mo lang sa likod ang nagturo sa'yo. Salamat sa pagkilala sa asawa ko.
Huwag ka nang magpanggap dito. Darating ang kapitan kasama ang boss mamaya. Malalantad ang pagiging mahirap mo. Bakit hindi na lang kayo umalis dito kasama ng kalat na ito? Hindi ba kayo natatakot mapahiya? Talagang hindi umiiyak ang dalawang tanga hanggat hindi nakikita ang kabaong. Malapit nang dumating si Ace at ang kapitan. Gusto kong makita kung ano ang kahihinatnan ninyong dalawa mamaya. Sige mga kasama, pasok kayo at magpatuloy sa pagkain. Huwag ninyong intindihin ang dalawang ito. Tara na. Ipapakilala ko sana sa inyo si Ase. Ngayon, tingnan ninyo kung gaano kayo katanga. Kahit pa personal na turuan kayo ni Ace na baguhin ang resort, sa palagay ko wala sa inyo ang matututo. Bumalik na lang kayo sa lungsod ninyo at doon manatili. Sandali para sa akin. Ano ba ang problema nitong kapitan? Bakit hindi pa siya dumarating? Babali ako sa barangay para may gawin. Ang boss na gusto ninyong bisitahin ay dumaan na. Sa ganitong oras ay malamang paparating na. Ayos na sabi ng kapitan, malapit nang dumating ang boss. Ate, hintayin natin si Ace. Tingnan mo si Ming Xuan. Siya ba ang boss na gusto nating makita? Ang formal lang suot. Dapat seryoso tayong tinitingnan. Sige, salubungin natin. Siguro galing sila sa syudad. Hindi, nakasuot siya ng damit pangkasal. Hulaan mo kung paano dapat harapin ng dalawang tunggago si Aze. Ang yabang nila sa barangay natin. Dapat dalhin na ni Ace pabalik sa syudad. Dapat asawa yan ni GQ. Hindi yan ang hinahanap natin, sayang. Ay. Ako to. Para mo ako. Ming Xuan, tanungin natin ang kapitan, ano ba talaga ang nangyayari? Pumunta na tayo sa barangay hall. Tanungin ng mabuti ang alkalde ng Binhay Village. Ano ba ang nangyayari? Bakit hindi mo siya dinala sa akin? Siya si Joe Ming Xuan. Hoy, ako ang hinahanap ninyo. Ming Xuan, ano ba ang sinasabi niya? Kung tama ang narinig ko, sabi niya siya ang boss na hinahanap natin. Naniniwala ka ba? Wala namang sinabi sa'yo, di ba? Ming Xuan, hindi mo ba naiintindihan? Ito yung kawawang lalaking pakakasalan ni Jichu. Magpanggap na parang si GQ, mamili ng boss na pagtatapunan ng porselana. Talagang walang hiya. Ikaw naman munting cute. Sino ang walang hiya? Umalis ka na ngayon sa aming Binhay Village. Hindi ka na kailanman tatanggapin sa aming nayon. Wala akong pakialam. Pupunta na kami agad sa kapitan ng barangay. Sa oras na ito, dapat nakarating na ang kapitan sa Binhay Road. Kung mayroon kang anumang kailangan, direktang makipag-ugnayan ka na lang sa akin. Ano? Wala ang kapitan sa komite ng barangay. Malinaw na sinabi ng kapitan na nasa komite ng barangay siya. Paano naman hindi ito sa Binhay Village? Ang tinawagan mo ay pansamantalang hindi maabot. Yung katabing barangay lang, may kailangan kausapin ng kapitan. Nagpunta siya sa trabaho. Magnegosyo. Ano ba ang nangyayari dito? Ano ba ang ginagawa ng pinuno ng Binhay Village? Gayunpaman, hinahanap mo siya para gawin siyang tumulong sa'yo para pumunta sa akin. Nandito na ako. Mas mabuti pang sabihin mo na lang sa akin ng direkta kung mayroon kang anuman. Nandito ako. Kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na lang. Ikaw. Napansin kong magaling talaga kayong magkunwari. Buti na lang hindi ako nagpakasal, Jichu, sa mahirap at mapagpanggap na pamilyang Jiang na ito. Talagang gusto kitang pasalamatan. Tama na, Jiyuro. Si Ice ang hinahanap mo. Ang malaking boss sa likod ng renovasyon ng Binhay Village. Kung hindi ka naniniwala, edi umalis ka kasama ng asawa mong bangkarote. Sino ang sinisiraan mo? Maayos ang kalagayan ng pamilya namin. Hindi ikaw, isang babaeng probinsyana ang dapat magsalita ng ganyan. Sige na, Ming Xuan, kanina pa tayo niloloko ng mga mahihirap na yon. Puntahan na natin agad ang kapitan at tanungin. Para sa pamilyang ito, napakasamang palad. Sinaswerte kong makilala silang dalawa. Buti na lang hindi na kita muling makikita. Tama. Ano ang sinabi nila sa'yo noong wala ako kanina? Umuwi muna tayo at kumain kasama ang mga kamag-anak. Itong sina Joe Ming Xuan at Ji Yuru, masyado ninyong minamaliit ang aming Binhay Village at mga taga rito. Kahit isang mabuting tao wala sa kanilang pamilya, paano mo ito haharapin? Ito ay konektado ng kapitan. Hayaan mo siyang umuwi. Tama. Kahit harapan mo pa ang dalawang tangang yan, hindi sila naniniwala na ikaw ang gusto nilang makita.
Ang 2 taong galing sa lungsod ngayon ay inimbitahan din ang kapitan. Naiinis talaga ako. Napakasamang palad talaga ng coastal village na ito. Alam kong hindi na lang ako pupunta. Bakit wala pa rin ang kapitan? Paano natin mahahanap ang boss? Kapitan, Sagutin mo agad ang telepono at tanungin mo kung ano ang gusto niyang gawin. sabi ko, Kapitan, saan ka ba galing? Malinaw naman na nag-text ako sa'yo. Bakit hindi mo tingnan? Pupunta na lang ako sa kabilang barangay. Yung boss na pupuntahan ninyo nakadaan na sa inyong lugar. Pwede ba kayong maghintay na lang dyan? Siguro dahil mahina ang signal dito sa barangay kaya hindi nag-notify. Ibig sabihin, maghihintay na lang kami. Pwede kayong maghintay sa boss. Pakitingnan nga yung text message na, yun, nandito ako sa aming Binhay Village. Mahigit 10 taon na akong kapitan dito sa trabaho ko. Talagang hindi pwedeng magkamali. Yung kapitan na yon, sinabi ba sa inyo nitong boss ano ba ang gustong ipaalam sa amin? Oo. Sa ibang pagkakataon na lang kaya bilang paghingi ng paumanhin, imbitahin natin siya. Imbitahin natin ang kapitan na kumain sa lungsod. Hindi, wala nang iba. Ayaw niyang makita kayo. Ano? Ang ginawa ninyo ngayon sa Binhay Village, alam na niya. Hindi yung kapitan. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ano ba ang mali naming ginawa? Minamaliit ninyo kaming mga taga-barangay, lalo na ang aming Binhay Village. Bilang may-ari ng pagpapaunlad ng lumang nayon, dahil sa sobrang pagmamaliit mo sa amin na mga taga-nayon, hindi na kailangan yan. Nagpatuloy ito. Hindi naman sa hindi ako Sige, pinatay mo ang tawag ko. Isang sira-sirang nayon lang naman yan, di ba? Mga tanga silang lahat, nasa pinakamababa ng lipunan. Ano ang maganda roon? Tapos na ako sa proyektong ito. Kahit na wala ang tulong niya para magbigay ng plano sa renovation, basta't maglabas ako ng pera, siguradong mababago ko ito. Mas maganda kaysa sa kanilang sira-sirang nayon. Sinusuportahan kita. Ming Xuan, siguradong mababago mo ang Eternal Village. Mas maganda kaysa sa nayon ni Jichu. Ililipat ko ang pera sa kumpanya mo bukas. Talaga? Salamat. Jichu, wala kang maiisip na makakatalo sa akin. Hintayin mong dumating ang pera, dapat nating bilisan ang pagbayad sa utang ng kumpanya. Gayunpaman, hindi pa naayos ang mga karapatan sa pagpapaunlad ng Buulaw Village mo. Tinawagan ko lang ang kaklase ko sa lungsod, sabi niya, hindi pa napagpapasyahan ang mga karapatan sa pagpapaunlad ng Ageless Village na ito. Hindi pa ako nakakapagdesisyon? Bakit pumunta si Joe Mingxuan para makita ka ngayon? Hoy Chukyu, ngayon ko lang narinig sa'yo na magbabangkarote ang pamilya sa linggong ito. Anong balak niyang i-develop? Bangkarote. Development Resort. Anong gagawin natin sa malaking pagkakautang ng pamilya natin? Ang dating partner ni Jishong. Pagkamatay, hindi ibibigay sa pamilyang Ji. Nag-iwan ba ng malaking mamanahin? Maghintay ka hanggang sa pakasalan mo si Jichu, kunin ang pera ng pamilya niya para punan ang butas. Oo, muntik ko nang makalimutan na may kasunduan ako kay Jichu. Magandang ideya iyan. Yun pala, malapit nang mabangkarote ang pamilyang Joe. Ganun ba? Si Joe Mingxuan, kanina lang lumapit sa'yo para magtanong, paano natin mapapaganda ang lumang baryo? Pero sa totoo lang, gusto lang niyang magpaimbabaw para kay Jiyuro. Anong ibig mong sabihin? Gusto gamitin ni Joe Mingxuan ito para lokohin at mabawi ang pera ng pamilyang G para masara ang butas sa kanyang kumpanya. Tama ka, ase ka klase mo sa syudad, kaya ba niyang ayusin ang development rights ng Eternal Village? Responsibilidad niya ang baryong ito. Dapat walang problema. Di ikaw ang makipag-ugnayan sa kanya. Pupunta tayo sa bayan bukas para dalawin siya. Pumunta sa bayan para makipagkita sa kanya. Gusto mo akong pangunahan ang development nitong Ageless Village? Ayon matalino, mas maganda kaysa sa dalawang tangang yon kanina. Ayos lang yon. Sakto, QQ, ikaw na ang makipag-ugnayan mula sa simula. Ganun pa man, mas marami tayong pera. Suportahan niyo kung paano niyo gustong gamitin. Salamat. Joe Mingxuan, kaya mo ba? Hindi ba't nakuha mo na ang development right ng Eternal Village? Bakit ka pa pumunta para makita ang person in charge? Ganito kalaking proyekto, kailangang kumpirmahin ulit. Huwag kang mag-alala, may pondo ka para suportahan kami. Siguradong mas maganda ng 100 beses kaysa sa development ng baryo ni GQ. Mas mabuti yan. Sa pagkakataong ito, kailangan mong ipanalo ako laban kay GQ. Iyon ay. GQ! Anong ginagawa nila dito? Bakit sila nandito? Nandito rin ba kayo para makita ako?
Yuro, hintayin mo ako. Nawawalan na ako ng buhay, bilisan mo at magsuot ka ng sapatos mo. Hoy, sige, sige. Buti na lang walang ibang kaibigan sa totoong buhay ang nakakita. Kaya pala dati mo pa siya tinatawag na corgi. Siguro may mahalagang tao na gustong makita ka ngayon, kaya inilagay ko ang pinakamataas na pad. Tara na. Sige. Kung hindi ako nagkakamali, kayo rin ba ay narito para makipagkita sa tagapamahala ng Eternal Village? Wala kang pakialam. Ano na naman ang ginagawa ninyong dalawa rito? Pareho lang sa inyo. GQ, ano ang ibig mong sabihin? Sinasabayan mo ba kami para sa karapatan sa pagpapaunlad? Nagbibiro ka ba? Mayaman ba kayong dalawa? Kilala mo ba ang tagapamahala? Alam mo ba kung paano i-transform ang lumang nayon? Sa palagay ko, hindi pa nga kayo marunong mag-drawing. Huwag kayong mahiya rito. Bumalik na lang kayo sa sirang nayon ninyo. Huwag na lang natin silang pansinin. Gayunpaman, ngayong araw na ito, sayang lang ang biyahe nila. Hindi. Kayong dalawa ang sayang ang biyahe. Ang asawa ko at si Ji-san ang tagapamahala ay nagkita na minsan. Ngayon ang huling pagkakataon para pag-usapan ang mga detalye ng problema sa pagpapaunlad. Anong ikinumpara ninyong dalawang taga-probinsya sa amin? May sasabihin po ba si Ji-san? Kumusta po, Ji-san? Kilala nga ba talaga nila si Ji-son? Hello Ace, umalis na ako. Okay, kasama ko si GQ, kararating lang namin. Magaling kayong magpanggap. Hindi ako naniniwalang kilala niya talaga si Mr. Sun. Ano ang pangalan mo, Mr. Sun? Talagang dayo ka, magkaklase na kami ng maraming taon. Tawagin mo na lang akong Sun Ming. Sige, maghihintay kami ni GQ sa labas ng pinto. Chowli. May kaibigan akong ang apelyido ay Jiang sa hotel ninyo. Ikaw ang bahala sa pagtanggap sa kanya. Malapit na akong dumating. Sige, Mr. Sun, huwag kayong mag-alala. Dapat malapit nang dumating si Sunming. Lalabas ako para hintayin siya. Oo, sige. Ang lakas ng loob mong tawagin ng direkta sa pangalan si Mr. Sun? Alam kong nagpapanggap na naman kayong dalawa. Gusto mong sabihin ko, mas mabuti pang bumalik na lang kayo sa sirang nayon ninyo. Hindi para sa inyo ang lungsod na ito. Eh si Mr. Sun, hindi basta-basta makikita ang boss na yon. May sayad. Aze, sa tingin mo ba talagang nakita na ni Mr. Sun si Zhou Mingxuan? Sabi niya sa telepono kahapon, ang development project ng Eternal Village na ito ay walang koneksyon sa kahit sino. Bakit ganun kasigurado si Zhou Mingxuan? Sa kanya ba ibibigay ang development rights? Salamat Euro sa pag-invest sa aming project. Kailan darating ang pera? Hintayin mong matapos nyo ni Ji-son ang karapatan sa pagpapaunlad. Sasabay ako sa'yo. Kung hindi lang talaga kailangan ng pera mo, hindi ako magpapakababa sa isang babae sa buhay ko. Ganun ba? Anong meron? Itong si Zhou Mingxuan, mukhang hindi pa niya natatanggap ang pera mula sa pamilya. Ji kaya napilitan siyang magpanggap na pumunta para kay Ji-san para maniwala si Ji Yuro na nakuha niya ang karapatan sa pagpapaunlad ng baryo. Makes sense. Siguro maya-maya, maghahanap siya ng ipapanggap na Ji-san. Nandito na. Nasa pinto na ako. Excuse me? Ayos ka lang ba? Oy, Ji-san, nandito ka na rin. Halos isang oras na kitang hinihintay dito. Kumusta, Ji-son? Paano siya nakahanap ng ganong katanda para magpanggap? Nagkomento si Ji-sun tungkol sa pagpatay. Hayaan ko munang guluhin siya ni Ji-sun mamaya. Ito ang asawa ko, si Yuro. Narinig ba niya? Kailangang ibigay mo sa pamilya Joe ang pagpapaunlad ng Eternal Village. Kaya nagpapasalamat ako sa harap mo. Oo. Yun ay pasok na tayo at mag-usap. Sige. Sandali, Ji-son, dahil nandito ka na. Tingnan mo ang dalawang to. Kilala mo ba? Wag kayong magpanik, wag magpanik. Pero imposible namang magkakilala sila sa baryo. Talaga, Ji-son. Ji, San, hindi niyo kami kilala, di ba? Kausap niyo sa telepono ang asawa ko kagabi. Hoy! Sa telepono? Kagabi? Paano ko maaalala? Ang nakita niyo ay taong wala pang 30 taong gulang. Bakit bigla na lang tumanda? Hindi, siguro sinusubukan nilang magsabi ng totoo. Hoy Az, hindi mo naiintindihan.
Maraming abalang negosyo sa mga proyekto si Jason. Hindi imposibleng tumanda ngayong gabi. Pasensya na, hindi ko kayo nakilala kanina, Jisan. Naalala nyo ba ang pinag-usapan natin kagabi? Jason, napakalaking boss niyo pero ang kaba niyo. Natatakot akong mabuko. Tama na yan. Simula kanina, puro kalokohan na lang ang sinasabi. Napaka-successful ng career ni Jason. Paano kayo magiging under 30? Tama, tulad kong rich second generation para lang magkaroon ng successful na career bago mag 30G. San, pinaghirapan niya yan nung bata pa siya kaya successful siya ngayong 40 na siya. Ang asawa ko, kaya niyang tumayo sa 30. Kung hindi mo kaya, hindi mo kaya. Huwag mong idamay ang asawa ko. Sinong nagsabing hindi ko kaya? Euro, asawa kita. Sabihin mo sa kanila na kaya ng asawa mo. Ano, sabihin mo sa akin. Hoy, kalimutan mo na yan, Ming Xuan. Pag-usapan natin ito sa bahay. Nako, Kung hindi, maghanap ka na ng chinong doktor para makonsulta. Ikaw lang ang anak na lalaki ng pamilya Joe. Pero hindi dapat maapektuhan ang iyong lahi. GQ, tama na yan. Sinasabi mo ang ganitong bagay sa harap ni Jason. Wala ka pa ring hiya? Mas marami pang sinabi. Gusto ko yan. Gusto ko yan. gusto mo ba ng bayad sa pagtatrabaho? Oo. Well, pasok na tayo at pag-usapan ang negosyo. Hindi ko talaga kilala ang dalawang to. Narinig mo ba, GQ, kayong mag-asawang palaboy? Nangahas kayong magpanggap na close kay Jisan, bakit hindi na lang kayo umalis? Sino ang nagpahintulot sa'yo na umalis? Ano ba ang gusto mo? Hindi ito lugar para makipag-usap ang mga probinsyanong tulad ninyo. Nangahas kang harangan ang mga salita ni Jason. Lumabas ka rito. Ikaw. Bitawan mo. Sasabihin ko sa'yo, darating na ang tunay na G. Son, ipapakita ko sa'yo pagdating niya ang tunay na layunin ni Joe Ming Xuan sa pagdala sa'yo rito. Narito na si Jisun mismo. Anong tunay o peke? Kung mangahas ka pang manira sa reputasyon ni Jisun, ipapahuli kita kaagad sa presinto. Sige, tumawag ka ng pulis. Gusto kong makita kung sino ang gumagamit ng reputasyon ni Jisun dito para lokohin ang ari-arian ng pamilya G. Ikaw, Ano ba ang ginagawa mo? Anong ginagawa mo? pinsan, hindi ka ba nagtatrabaho ngayon? Nagmamadali kang bumalik. Anong ingay yon? Bakit ka sumasama sa akin? May mahalagang bagay akong aasikasuhin. Nakita mo ba si GQ? Network ito ng asawa ko. Ngayon, hindi lang si Mr. Sun ang nandyan. Pati yung hotel manager ay tumayo sa tabi namin. Kayong dalawang taga-probinsya, huwag kayong magmadaling umalis dito. Bakit mo ako sinuntok? Ikaw pala, pinagpupuyatan kita. Hindi mapalagay si Joe Ming Xuan? Sa tingin ko, galit ka dahil ipinagpalit kita sa kasal. Binabalaan kita, huwag mong isipin si Ming Xuan. Hindi niya ako iiwan. Hindi ikaw? Basurang kamay to at nananakit ng tao. Hindi ka marunong magturo. Kailan ba siya mauubusan ng pera at tao? Alam kong pinagsisisihan ko to. Ikaw yung mabahong mangingisda na nanlalait sa akin dito. Mabait sa akin si Ming Xuan. Binigyan pa niya ako ng stake sa Eternal Village Project. Mukhang tama yung iniisip mo noon. Sayang lang yung mana na iniwan ng nanay ko. Chiyuro, wala ka talagang pag-asa. Ikaw na lang ang mag-alala sa sarili mo. Nag-asawa ka ng taga-probinsya. Malamang wala kang pension security sa hinaharap. Kailangan mong tulungan ako dito. Bigyan mo ako ng 10% kapag tapos na. Sigurado. Guard! Kunin mo tong dalawang maruruming bagay mula sa probinsya. Itapon mo yan. Kunin mo yung dalawang maruruming bagay na galing sa probinsya. Itapon mo. Huwag kayong matakot. Gusto niyong umalis ng kusa o bugbugin kayo at itapon palabas? Ito ay hotel na pag-aari ng Sunming Company. Malapit na siyang dumating. Kapag nakita niyang ganyan ang trato niyo sa mga bisita, ano sa palagay niyo ang gagawin niya? Nangahas pang tawagin ng direkta si Jason. May kaibigan akong diyang sa hotel nyo. Ikaw ang bahala sa pagtanggap. Malapit na ako. Siya ba yung kaibigan na binanggit ni Jason? Pinsan, palabasin mo na silang dalawa sa lugar mo. Paano makikilala ni Jason yung mga maruruming bagay na galing sa probinsya? Totoo nga, tingnan mo ang suot nila, hindi naman mamahaling brand. Malamang hindi kaibigan ni Jason yan. Nandito na si Pinsan Son mismo. Binibigyan kita ng 10%. Ayaw mo na. Jason, pasensya na po, hindi ko po kayo nakita. Palabasin nyo sila. Naboboring na ang mata ko kaya ako na mismo ang kumilos. Ate, nagtatrabaho sila ng part-time. Walang saysay na mapahiya sila. Sige, susunod ako sa'yo. Dapat malapit nang dumating si Sunming. Sunduin natin siya sa may pintuan. Oo, sige.
Akala ko ang galing-galing ko. Natakot siya at desperadong tumakas. Hoy, Ginoong San, Yuro, pasok tayo at mag-usap. Sunming, Bakit kayo nasa labas ng hotel? Malinaw na sinabi ko kay Manager Lee na lumabas at asikasuhin ang iba. Ginoong San, Manager Lee, inatasan kitang asikasuhin ang mga panauhing pandangal. Saan ka pumunta? pasensya na, Ginoong San. May inasikaso lang ako. Yon, yung Ginoong Jiang na binanggit mo mukhang hindi pa dumarating sa hotel natin. Anong kalokohan ang sinasabi mo nang nakadilat ang mga mata? Mukhang ayaw mo nang magtrabaho rito. Talaga naman pong hindi, Ginoong San. Talagang hindi ko nakita ang pagdating ni Ginoong Jiang. Anong pinagtatawanan ninyong dalawa? Umalis kayo dito. Sino ang pinapaalis mo? Sino ang pinapalayas mo? Siya yung Jiang Ze na sinabihan kitang alagaan. Ano? Paano? Ibig sabihin, ako patuloy ang tumulong kay Zhou Mingxuan kanina. Ako mismo ang nagpalayas sa kaibigan ni Mr. Sun. Pasensya na Ace, may nagkamali sa pag-hire sa kumpanya namin. Nakakahiya. Mr. Jiang, huwag mo sana akong sisihin. Nagamit lang din ako. Si Zhou Mingxuan ang may kasalanan. Si Zhou Mingxuan talaga yon. Kung hindi niya dinala yung peking Mr. Sun, hindi sana nangyari to, di ba? Peke? May gumagaya sa pagkatao ko at nanluloko sa hotel natin? Sunming. Pasok muna tayo at mag-usap. Oh, sige. Manager Lee, dalhin mo kami sa private room ni Zhou Mingxuan. Sige. Tuloy po kayo. Halika, hintayin mo lang ang araw na ito. Mr. Sun, yung renovation plan ng Ageless Village na pinag-usapan natin kanina, sa tingin mo ayos na? Oo, sigurado. Ako, papabilisin ko ang follow-up ng project department mamaya. Pipirmahan na lang natin ang kontrata mamaya. Sige. Tagay tayo dyan. Tagay. Narinig mo na ba ang lahat? Ayos na ang lahat? Pera mo na lang ang kulang. I-transfer ko sa'yo mamaya, huwag kang mag-alala. Sige. Sige. Zhou Mingxuan, umalis ka na kasama ng peking apo mo. Zhou Mingxuan, dalhin mo ang peke mong apo at umalis ka na rito. Bakit nandito ang pinsan ko? Nandito ka ba para hingin sa akin ang 10% na rebate? GQ, ang kapal ng mukha mong dalhin dito ang asawa mong mahirap. Ito ang hotel ni Mr. Sun. Nagmadaling nagpatawag si Mr. Sun para paalisin sila. Jiyuro, kung ito si Mr. Sun, ang nasa tabi ko ay... Tingnan mo ang suot niya, mukha siyang mayaman. Pero saan mo kinuha ang mga artista? Ayokong mapahiya ulit. Tumahimik ka nga. Ito si Mr. Sun. Ang nasa tabi mo ay peke. Peke? Dumating talaga. Mahuhuli tayo nito. Baka makulong ka. Wala akong kinalaman dyan. Si Zhou Mingxuan ang may pakana ng lahat. Aalis na ako. Lumayo na ako. Anong nagmamadali ka? Inutusan ka ni Manager Lee na dalhin siya sa presinto. Ako na ang bahala. Huwag, boss. Ito, kailangan mo akong iligtas. Susunod ako sa mga plano mo. Anong pinagsisigaw mo? Kailangan mo akong iligtas, Boss Joe. Boss Joe, kailangan mo akong iligtas, Boss Joe. Ako rin ay biktima. Anong nangyayari? Linawin mo sa akin. Anong nangyayari? Malinaw mong ipinaalam sa akin na masakit. Ikaw ang kumalat. Jiyuro, sinabi ko na sa iyo. Hindi ka pinakasalan ni Zhou Mingxuan dahil gusto ka niya. Para sa pera mo lang. Ayaw mo lang maniwala. Hindi, Yuro. Huwag kang makinig sa kalokohan niya. Kasal siya sa isang mangingisda sa maliit na nayong ito ng pangingisda. Napakahirap. Naiinggit lang siya dahil pinakasalan mo ako, ang mayamang second generation. Ace Fishing, narinig kong bilyonaryo ka na ngayon. Anong klaseng isda ang pinagkakakitaan mo ng ganyang kalaking pera? Bilyon-bilyon. Imposible yan. Isa lang siyang maliit na taga-nayon sa Binhai Village. Paano nagkaroon ng ganyang kalaking pera? Kung hindi ako nagkakamali, ang boss sa likod ng mga eksena na hinanap mo sa Binhai Village. Ako yon. Talagang imposible. Pero ayaw mo lang talagang maniwala. Ang asawa ko at ang mga taga-nayon ay mga taong hindi maingay lang. Hindi naman talagang mahirap. Hindi nagsisinungaling si Jisun, mukhang si Jiang Ze nga talaga ang boss na nagtransforma sa Binhai Village. Ibig sabihin, ako pala ang personal na naglipat ng bilyon-bilyon ng asawa ko ibinigay kay Jichu. Zhou Mingxuan, narinig ko na parang simula nang umalis ang iyong ama, ang pamilya Zhou, hindi na maganda ang takbo sa mall. Simula nang pinamahalaan mo ang kumpanya, mag-isa, pinabayaan mong mangutang ng malaki ang Zhou Group. Totoo ba ang balitang ito?
Tiyak na tama ang impormasyon ni Jison, Jiyuro Jo Mingxuan, napakahusay niyang magpanggap. Pero para lang magamit ang iyong pera ng mas maaga, para lang masara ang kanilang mga butas sa pananalapi. Ngayon, dapat mong paniwalaan ito. Hindi, Yuro. Hayaan mong ipaliwanag ko. Umalis ka sa harapan ko. Buti na lang at hindi ko inilipat ang pera sa'yo. Ikaw, hintayin lang na magbangkarote ka. Yuro. Tapos na. May pagkakataon pa sana para bumawi. Tapos na ang lahat ngayon. Pagpapaunlad ng Eternal Village, lagi kong gustong makahanap ng isang mapagkakatiwalaan at may kakayahang gawin ito. Aze, handa ka bang tanggapin ito? Bibigyan kita ng buong suporta ko. Mabuti. Jison, tiyak na hindi kami magpapahiya ni Ze sa iyong mga inaasahan. Jiang Ze. Anong ginagawa mo dito? Hoy, si Jiang Ze ang dati kong nobyo. Bakit hindi ako pwedeng pumunta sa kanya? Si Jiang Ze ang dati kong nobyo. Bakit hindi ako pwedeng pumunta sa kanya? Wala akong kinalaman sa'yo, bitawan mo ang kamay ko. Anong pinagsasabi mo? Tayo ang itinakdang magkatuluyan ng ating mga magulang. Si Jikyu, aksidente lang iyon. Maghihiwalay din kayo sa huli. Anong ginagawa mo? Babaeng may asawa, bitawan mo ang asawa ko. Hindi ka karapat-dapat sa asawa ko. Hindi ko ito palalampasin. Hihiwalayan ko na ngayon ang gago si Jo Mingxuan. Si Jiang Ze ang tunay kong asawa. Umalis ka, umalis ka! Hindi ko alam kung may laso ng kuko na ito. Jiyuro, nababaliw ka na ba? May gamutan ako sa kotse, ating gamutin agad. Salamat, Jason. Jikyo, hintayin mo ako. Pinapunta ko ang tatay ko para pag-usapan ang paliwanag para sa akin. Ang buhay ni Jiang Ze, dapat lamang maging nobyo ko. Maaalala ka ng ate mo kung hindi ka pa uuwi sa ganitong oras. Saan mo ako dadalhin? Sa lugar kung saan tayo unang nagkita. Unang pagkikita? Hindi ba sa Binhai Village tayo unang nagkita? Talaga bang hindi mo ako naaalala? Mukhang pamilyar nga ang mukhang ito. Nakita ko na ba talaga siya dati? Pamilyar nga ang mukha nito. Nakita ko na ba talaga siya dati? Maalala mo yan pagdating mo doon. Basta patay na si Jikyu, babalik ang lahat sa ayos. Huwag kang gagalaw ng ganyan. Ako na ang kukuha para sa'yo. Mamatay ka na, Jikyu. Akin lang si Jiang Ze. Ingat. GQ. GQ, gising na. GQ. Ingat. Ayaw ko ng buhay mo. Hindi mo na kailangang bayaran. Magkita na lang tayo kung talagang magkikita. Tadhana. Magkikita talaga tayo muli. GQ. GQ. Gising ka na. Ito, nasa ospital tayo. Muntik ka nang mabanggaan ng kotse kahapon. May nararamdaman ka bang hindi komportable ngayon? Kagabi? Hindi mo na kailangang bayaran yun. Paalam na kung tadhana. Tama. Naalala ko na, nagkita ba tayo 5 taon na ang nakalipas? Yan, bakit ka ulit pumunta sa Binhai Village? Nagkukunwari kang hindi mo ako kilala? Hindi. Pagkatapos kong ibigay sa'yo ang pera noon pang 5 taon? Nakuha mo ang premyo mula sa design competition. Siguradong nasa bag mo. Hoy, wala sa bag ko. Bitawan mo, huwag kang kikilos, huwag kang kikilos. Ano ang ibig mong sabihin? Pagkatapos mong ibigay sa kapatid ko ang bonus para ipagamot siya, nakipag-away ako sa kanyang ina at anak na babae. Nauntog ako sa sulok ng mesa at nawalan ng isang piraso ng alaala. Sige, pero kahit wala ang alaalang ito, tayo pa rin ay itinakdang magkatuluyan.
Pasensya na, kasalanan ko lahat ito kung dinala na kita ng mas maaga kahapon. Hindi ka sana nasaktan. Paano kita masisisi? Isisi mo sa driver. Sino ba ang driver? Kapatid mo. Si Yuru, anong nangyari sa kanya? Nakakapal ang mukha mong magtanong. Kung hindi mo hinawakan si Jiangze at ayaw mong bitawan, paano magiging mapangpatay si Yuro? Paano siya magiging gulay? Ano ang ibig mong sabihin? Gusto lang ni Yuro na maibalik ang kanyang nobyo. Ikaw bilang kapatid, dapat ay maunawain ka. Bakit mo kailangang agawin siya? Nakipagtalo ako sa kanya. Sige. Itulak mo na siya sa kotse, bilisan mo. Magpakasal ka ng tahimik sa probinsya. Huwag ka nang bumalik sa lungsod para hindi makasagabal sa pag-aasawa ni Yuro. Hindi. Hindi mo ako pinilit na sumakay sa sasakyang pangkasal. Ikaw ba ang nagpadala sa Binhay Village? At ginagawa rin namin ito para sa ikabubuti mo. Totoo yan. Maaga namatay ang nanay mo, hindi kita kayang alagaan ng napakatagal. Dapat mong ibigay kay Yuro ang anumang gusto niya. Binigay ko na sa kanya. Hindi ba sapat ang binigay ko? Ang mana na iniwan sa akin ng nanay ko. Lahat yon ay naibigay ko na sa inyo. Bakit hindi pa rin kayo kontento? Aminado ang tatay ni Jichu na may mga kakaiba siya noon. Pero ngayon, kailangan mo lang ibigay si Ahzi sa amin para kay Yuro. Pangako ko, sa hinaharap, ako ang mag-aalaga sa iyo. Tama bang sabihin mo sa harapan ko ang mga salitang yan? Nagtanong ka ba ng opinyon ko? Jiangze, ikaw ang may kasunduan sa magulang ni Yuro. Siyempre, ikaw ang pakakasalan ni Yuro. Maghiwalay na kayo ni GQ, okay? Ano ang ibig mong sabihin? Papakasalan ko ang isang mamamatay tao? Ano ang pinagsasasabi mo? Wala namang ginawang masama si Yuro kay Jichu, di ba? Ayos naman siya, di ba? Kawawang anak ko, dapat makulong si Jichu. Kung hindi siya umiwas, paano matatamaan sa gilid ng kalsada at maaaksidente si Yuro? Hindi ko naman sana tatawagan ng pulis. Ngayon ikaw na ang bahala na kausapin ng pulis. GQ, ano ba ang gusto mong gawin? Tinanong ko na ang doktor, malamang na magigising si Jiru. Kapag nagising siya, papasok siya sa kulungan kasama ni Zhou Mingxuan. Sa panahong yon, sila pa rin ang pinakaangkop na mag-asawa. Ikaw, Okay lang ba ang asawa? Magsisimula na ang proyektong Eternal Village. Ano naman? Salamat sa ating punong space designer. Huwag kang mag-alala, Boss Jiang. Tiyak na gagawin ko itong mas maganda kaysa sa Binhay Village natin. Siyempre, sa pangangasiwa ng ating pinakamahusay na Master G, tiyak na panatag ang loob ko.